Hello mga kabibig, ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang whenever ako. Itong si ex-Kapitan Dado ay gustong ipatanggal lahat ng pulis na lumusob sa KOJC compound. Aside na ipatanggal sila sa pwesto, pati yung mga benefits nila tatanggalin. Hindi bibigyan ng pensyon itong mga pulis na walang respeto, na mga bastos. Sige, manood tayo ng reaksyon ni ex-Kapitan Dado sa ginawang paglusob ng PNP sa KOJC compound. Ito mga kabibig Search pero wala naman silang search warrant. Ang lakas ng loob ng pulis nung tinanong ko kung ano yung gusto nilang mangyari. Nagkakandak lang daw sila ng search pero wala naman silang search warrant. Yun ang talagang hindi ko maintindihan. Panlumo dahil yung mga pulis na dapat nagpapatupad ng batas, tila mo hindi alam yung batas. Kaya nga dapat matanggal lahat sa serbisyo yung mga yan. Kasi nga, 2,000 yan, they took a stand there. Timbangin lang what is right and wrong. Correct. Isa, sumunod ka sa isang order na alanganin. Illegal. O isa, sumunod ka sa tama. Na yung taong bayan, protektado mo. Yung rights niya. Correct. Guaranteed by the Constitution. Correct. Pili lang sila. Dito sila pumupunta. Dapat tanggalin sa serbisyo yan. Because there's no point na tayo, na taong bayan, susweldohan yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tama at mali. Correct. Binibigyan natin ng baril, ang gaganda ng uniforme nila, gaganda ng issue nila, tapos nun, magiging problema natin yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tamang gagawin. Tama. Kaya nga dapat hindi na sila tumagal sa serbisyo. Now, there are legal remedies. I'm sure, haba lang ng weekend, ganyan talaga yan, diskarte yan, para hindi makareact agad. And before they know it, ang gusto nila kasi palabasin dyan, mahuli nila yung mga tao. Sila pastor. Ngayon, kung sakasakali, pumasok yung weekday, makaka-file ng remedy. Yung demanda lahat yan. Dapat gano'n ang mangyari. And demand na matanggal sila sa serbisyo. Tama. Na hindi sila tatanggap ng pensyon. Dapat gano'n yung pleading sa korte. Mali yung ginagawa talaga Saka nakakita, nagse-search sila, walang search warrant. Tapos yung kanilang arrest buwisit talaga yan, nakakainit ang dugo talaga Ngayon tayo, hindi pwedeng sabihin lang na na wala tayong magagawa. No, marami tayong magagawa. Agree. We demand na kung ano yung tama, doon tayo. Hindi pwedeng umiral yung mga ganyang kagaguhan. Kasi pagka yan, pinayagan natin ang pinayagan, yung mga ganyan kagaya ni Torre, kagaya ng mga polis dyan, wala. Hindi tama yan. Sabi ko nga sa vlog ko kung akong natsyempohan ako ng mga yan, na ako ang commander dyan sa Task Force Davao, if I'm in the service and I'm a colonel, I'm the head of Task Force Davao, didisarmahan ko lahat yan Para lang pakita na mali sila Didisarmahan ko lahat sila. Uhulihin ko lahat yan. Ano bang ginagawa nila? Tama ba yung ginagawa nila? They're supposed to protect the people. They're supposed to uphold the law. And in fact, they're the ones violating the law. And the court later on will prove that, will tell that. Pahiya ang organization. At pagka kunyari ang korte natin nag-decide na mali ang ginawa nila, the people there in KOJC should demand whatever that can be demanded out of this. Mag-class suit sila. Yung organization na yan, dapat yan, kung isare. Kasi mali yung nagpapagamit na private army. I'm sorry sa mga kabaro, mga ka-PNP, Sorry sa inyo, Pero mali Nag-step over kayo sa mga taong bayan. Yung nag-step over kayo doon sa mali. Sipin nyo, Kingdom of Jesus Christ, yung inatake ninyo. That makes you what? Putya, pinasok ninyo, nakamatay kayo. You trampled on the private property of a religious organization. Nananahimik yung mga tao, tineterrorize ninyo yung mga tao, nakaarmado kayo. Meron pang nakita doon na naka-special forces na Amerikano. Anong klase yun? Maling-mali yung diskarte ninyo, overkill. 2,000 mahigit, 3,000 pa. Ano yun? Masyado kayong sobra sa, wala na kayo sa hulog.
Kaya nga I am hoping that you will all be put into yung trial. Kayo, you will have your day in court ba? At yun, ang problema dyan, di nyo na may babalik yung yung buhay nung namatay eh. Hindi na may babalik yung tao na, kunyari, masurvive niya yung heart attack niya. O paano, kung baldado na yung tao habang buhay. Napakawalang yan ang ginawa ng mga PNP natin. Kaya hindi dapat palakpasin ng taong bayan. Hindi dapat palakpasin yan. Because it's already yung institution na corrupt na ng gusto. Yung institution na baboy ng gusto. At kung sino man ang nasa ibabaw niyan, kung yung Chief PNP o yung DILG o yung mismong presidente ng Pilipinas, you should answer to the Filipino people. Hindi tama yung ginagawa na yan. And the Filipino people, huwag kayong natatakot na babasta-bastahin lang kayo ng polis. Yang mga polis tao din yan. Binigyan lang natin ng armas. Pinusweldohan lang natin sila. Kaya huwag kayong natatakot sa mga yan. You stand up for your right. It is our right. Yun ang dapat. Hindi kayo natatakot. I agree on Kapitan Dado sa PNP. Talaga magdemanda tayo kasi sobra yung ginawa ng KOJC eh. Parang hindi natin naramdaman kung ano yung pighati, ano yung stress na meron ngayon sa KOJC members kung hindi natin sila suportahan. Sabi ng ilang netizen, matatapos to kabibig kung yang si Pastor Kibuloy ay magsusurrender na. Kung iniisip ba ni Pastor Kibuloy ang kung ano ang nangyari sa kanyang member. So sana si Pastor Kibuloy mag-isip-isip na rin. Kailangan niya mag-surrender. Kung surrender ba si Pastor Kibuloy, ano mangyayari? Peaceful na ba? Baka more gulo ang mangyayari sa KOJC. Ito kabibig ha, meron pang isang video dito si Kapitan Dado na kung saan talagang na-high blood si Kapitan Dado. Sino ba hindi ma-high blood? PNP rin. Sino yung mga guns for hire, mga rapist, mga magnanakaw. Panay PNP, di ba? So, meron tayong isang organization na imbis na ikatuwa ng taong bayan, ay ikinasasama ng taong bayan, yung puso, yung it shouldn't be that way. Binabayaran ng taong bayan ang isang organisasyon at yung 200,000 members niyan para makatulog tayo ng maayos. Correct. Para na ma-implement ang batas properly. Correct. At para yung mga civil liberties natin, ma-enjoy natin. It's working the other way around. Ang PNP pa nagiging cause ng ganito. Kaya nga mali. Kinakailangan, yan na lang natin. Itigil muna natin to, isara natin yung PNP, natin. Merong mapabait dyan, hindi sila dapat madamay. Kaya i-reprocess natin siya. Tama. I-reprocess talaga. Hindi tama yung magpadala ka ng ganong karaming polis, tapos sacred ground yung KOJC compound eh. Hindi tama yung para silang mga bigay ng kanyang saloob. napasama ang PNP dyan. Kahit saan mo daanin, napasama ang PNP dyan. Hindi nyo na pwede balik yung yung buhay nung namatay eh. O kaya yung na-atake sa puso. Pagka yon, masurvive man nila yon, knock on wood, masurvive sana nila. Paano kung nabaldado na yung mga tao? Dahil lang sa kagaguhan ng PNP, na kinakailangan pa bang gamitan ng tear gas? Grabe. Meron naman silang drone, nakikita naman nila, bakit magagamit sila ng tear gas? Tapos bakit nila gigibayin yung bakod? Kaya nga palpak eh. Damage to property. Narinig mo, Kapitan, narinig mo yung statement ng spokesperson ng PNP na si Jean Fajardo na parang inaano niya pa ito, tinotolerate niya at sinasabi nga niya na legal daw na ang pagsaserve daw nila ng warrant at ang warrant daw ay kumbaga ang effectivity niyan ay walang katapusan. So anytime daw, hanggang kailan nila gustong iserve, pwede nilang gawin at pwede silang magstay diyan hanggang kailan nila gusto. Unang-una trabaho ni Colonel Fajardo. Okay naman si Jean Fajardo. I have nothing against her. She's just doing her job. Lahat naman yan sila they're doing their job eh. Ngayon ang tanong kung yung ginagawa nilang trabaho tama. Nakakatulong ba sa organization at sa administration as a whole. In fairness yung ginagawa ni Nalaya ng question,
nakakabuti ba sa administration ni BBM Correct. or nakakasama? Correct. Yung ginagawa pa nila na yan ay a step closer to magulo ang buong Mindanao, yung Davao area specifically, magkaroon ng civil war. Is it a step closer to a situation na explosive na hindi na natin mapipigil? Gusto nila subukan, hindi, ganyan ang mangyayari talaga. Tama. Ang ano diyan, mawala yung respeto ng taong bayan sa PNP. Ngayon, kunyari, trabaho nila yan. Sabihin nila gusto nila sabihin. At yung mga taga-KOJC naman, may legal remedies. At yung korte ang magde-decide kung illegal yung ginawa ng PNP o hindi. Dadating yung punto na yon na matcha-challenge sa korte yan, etc. Tapos na sasabihin ng korte, I'm sure mali ang ginawa ng PNP. Kasi saka nakakita, they're supposed to uphold the law. They're supposed to, trying to uphold the law, na hinahabol nila kunyaring isang fugitive na si Pastor Kibuloy tsaka yung iba pang kasama, authorize sila to break the law. Gago, mali yun. Kaya may PNP pa tayo. That's why, para sa akin, tinetrace ko, nag-vlog ako, tinetrace ko kung anin mali. Ang sa akin talaga, for one, I am, kumbaga sa I would rather na ang taong bayan mag-call na lang tayo na isara na lang ang PNP. I-disband na lang yung PNP. Palitan na lang natin ang PNP. Kasi mula't-mula pa, may problema na yan Dati yung PC, in-rate yung PNP law. Dati yung PC, problema yung PC nung panahon ni Marcos Sr. Sila nag-implement ng martial law. Hindi lahat masama pero maraming masama. Maraming masamang damo na naging cause ng mga rebelde. Dumami rebelde. In-abuse nila yung power. And it was under Fidel Ramos, yung at that time as chief PC. Tapos binago PNP law, Philippine National Police, civilian in nature, tinransfer lang. Kaya from PC naging PNP. Nung cause pa sinasabi yan, doon sa mga boss ko, may problema yan, sir, kasi binago nyo lang yung pangalan. Yung ugali nandyan. Nandyan pa rin yung ugali. Mapag pa rin sa tao. Masama pa rin. So yun, overtime, kita nyo, carried over. Kaya ngayon, ang problema natin, PNP, saan galing yung mga drug sindikato? O di PNP rin. Sino yung cuddler na mga kriminal? PNP rin. Sino yung mga guns for hire, mga rapist, mga magnanakaw? Panay PNP, di ba? So, meron tayong isang organization na imbis na ikatuwa ng taong bayan, ay ikinasasama ng taong bayan, yung puso, yung it shouldn't be that way. Binabayaran ng taong bayan ng isang organisasyon at yung 200,000 members niyan para makatulog tayo ng maayos para na ma-implement ang batas properly. At para yung mga civil liberties natin, ma-enjoy natin. It's working the other way around. Tama talaga itong si Kapitan Dado. Grabing pasabog ni Kapitan Dado. As in, mawiwindang ka na lang talaga. O eto pa kabibig ha. As in, paano kaya ito solusyonan ni BBM Ano kaya ang magiging solusyon ni BBM para matapos ang kaguluhan sa Mindanao, lalo na sa Davao? Mga kabibig, sana. Moderator natin. So, ang gusto kong puntuhan yung yung nangyari doon. So, number one, hindi mahirap nang ma-recover yung pangalan ng PNP Tama. Mahirap nang ma-recover. Tama, lalo na sa Davao. Kasi yung ginawa ng PNP, imbis na ikaw yung inaasahan ng taong bayan na mag-protekta ng taong bayan, kaya nga tinatag ang PNP para to serve and protect. Yun yung doon. People. Para kayo huhuli ng kriminal. Totoo. Paano na ngayon kung nag-aakmang kriminal ang PNP? Paano kung sila yung nagbabiolate ng mga batas na dapat in-implement nila? Correct. So, mahirap makarecover doon sa ginawa nila General Torre na yan, I'm sorry, General Torre, pero
alam mo, sa akin, in Violate my the law. book, sa akin, buong PNP, for that matter, General Marbil, lahat kayo dyan sa PNP, no? Kung ako lang ang masusunod, number one, lahat ng PNP na involved sa KOJC, kunin ko yung master list, lahat ng pangalan, no? This is for the next president of the republic, no? Walang mapag-asa kay BBM, no? So, yung susunod na presidente, yung susunod na mga batch ng senator sa 2025, sa susunod na DLG, o sa susunod na mga pinuno ng bansa natin, kinakailangan kuhanin niya yung pangalan ng lahat ng PNP na yan, lahat ng involved na yan, because Dapat lang. lahat sila, sa libro ko, sa standard ko, you should all be separated from the service. Wala kayong kakwenta-kwentang mga polis. Hindi pwedeng dahilan yung sasabihin ninyo sumusunod lang kayo sa utos. No. It's not a reason. Hindi. Napagsabihan lang kami ni General, sumusunod lang kami. Hindi, trabaho lang. Hindi. Wala kayong kaprinsip-prinsipyo sa buhay. Tama. Hindi kailangan ng taong bayan ng ganyang klase na police force na nagiging private army Correct. ng kusino man yun nasa itaas na nag-uutos. Kaya ikaw ba PNP, ikaw ba DILG, ikaw ba BBM, o kusino pa? Hindi pwedeng gano'n ang PNP natin. Ang PNP natin, PNP ng taong bayan. No? Kaya mali yung ginawa ninyo. Kahit saan nyo daanin, kahit saan yung argumento daanin, mali yung ginawa ninyo. No? Sinasabi ko na mali yung ginagawa ninyo, PNP. At kinakailangan, lahat kayo na involved dyan, mula kay Torre, General Torre, down the line, mga colonel niya, lieutenant colonel niya, captain, major, no? Down the line, sarhento niya, hanggang doon sa kahuli-hulihan, na tamukyo, na pulis doon, na tatayo-tayo, na mukhang tanga nga, tatayong tayo, tapos po, nakanganga, matutulog lang kayo doon sa nakahiga kayo, nakakahiya kayo talaga. You are an embarrassment to what a police force should be. Nakakainis kayo. Gigil na gigil talaga ako. Kaya labas yung lahat ng pangalan nyo makuha, demanda kayong lahat. Demanda. Singilin kayo ng KOJC, singilin kayo ng mga taga Davao, singilin kayo ng Pilipino. Tanggalin kayo sa serbisyo without benefits, without pay, without pension. Now, you made the decision, ginawa mo yung gusto mo, General Torre, panindigan mo. Korte-korte kayo. Sige, depensa mo yung sarili mo, inutusan ka lang. Hindi pwedeng dahilan yon, inutusan ka lang because you can always reject an illegal order. Tama ba yung ginawa nin? May babalik niyo pa ba yung buhay nung namatay? Ha? Tapos kung kunyaring mabuhay man yung 4 na inatake, putaragis kayo. Putang ina nyo. Sorry. PI kayo. May babalik nyo pa ba yung buhay nung namatay at ngayon yung inatake sa puso, gawa ng tirgas-tirgas ninyo? Ha? Paano kung gulay yun? Paano kung naging gulay yun habang buhay? Mga walang ya kayo? Putang ina mga pulis kayo? Hayop kayo? And very proud kayo sa ginawa ninyo? Ha? Very proud kayo? You feel pride in your unit, in your organization? Mga ina nyo? Wala akong pakialam, pakulong nyo ako, kasuhan nyo ako, tangina ninyo. Gusto nyo magkaroon ng demarcation kung ano yung matino at hindi yung matino. Doon kayo sa hindi matino. And we will take the side. Tangina nyo. We will take a side. Hayop kayo. So yun po mga kabibig, ganun kagalit si Captain Dado sa mga PNP na walang bayag, sabi ng iba. Ano ba yung mga PNP natin? Para mga walang bayag, parang walang konsensya. Meron pa nga isang babaeng nilagyan ng tear gas. Oo mga kabibig, grabe ginawa niya yun. Basta nakita ko kabibig ha, as in, nakakahiya. Bakit o ginawa ng isang tao, ng isang pulis na ang isang babae, isang KOJC member, tinirgasan mga kabibig. Tama ba ito mga kabibig? Parang hindi maganda. Oo, pulis sana sila tapos ganito yung estilo nila. Ito mga kabibig ha, panoorin natin kung gaano ba sila kabastos. Ito kabibig.
Kawawa naman yun si ate. Oy, ito oh. Panoorin niyo. Yan pala itong pulis na to. Oh, tingnan niyo oh. Oh, grabe. Nag-pepper spray pala. Pepper spray. Isang pulis nag-pepper spray ay guilt to the secretary. Uy, bawal din yan! Uy, bawal yan! Kapal mukha. Ikaw na nagaling na dito, hoy! Gago ka! Na grabe sila. Ano ba? Mga polis kayo! Hoy! Kayo na ka nagparantado sa mga lugar namin. Sino yan? Kuha na wala pangalan, Nana. Kuha ang pangalan, Nana. Ano pangalan mo? Bastos ha. Pinapagising namin kayo kasi hindi dapat kinatutulog dito. Ano ka kayo? Sinira nila ang KOJC compound, no? Parang ginawa Sino nila yan? ng may-ari. Ano kayang feeling ng mga pulis na ito? No? May puso pa ba sila? What if kung sila ang ginaganyan mo, kung pamilya nilang ginaganyan? Anong pakiramdam nila? Ito ba yung pinag-aralan nila na abusuhin na yung mga tao? Ito pala yung mga pulis ngayon, no? Ilang taon ba sila nag-aaral? Mas ganito gagawin nila. Hindi naman lahat ng pulis, ha? May mga matitino din pulis na alam nila kung paano i-fight, paano halagahan ang mga tao. Pero itong mga pulis na ito, Kita niyo sa camera. parang walang pakialam. Pinapastusan na yung lugar namin. Nag-spray pa siya sa akin. Dito, ipatulog ba ko? Grabe. Why ko? Yung mga kabibigan, yun, no? Wala yun. Ito grabe. Yan, no? Ito pala yun. Ito, grabe. Grabe ka, kuya. Parang nakakawala ka ng integridad, credibility. Parang nakakawala ka ng respeto. Diba? Huwag po kayo nang mangdamay sa stress nyo. Si Tori ang lagay mo ng pepper spray kasi na-stress na kayo sa pinapagawa ni Tori sa inyo. So yun lang mga kabibigan, para na-stress din ako sa pagmumukha ng taong iyon. So yun lang mga kabibigan ating Lebak Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.